akong hinahanap. Ikaw lang ang pag-asa ko, Diyos ko. Sa ibabaw ng kubyerta na kung saan ang mga tao rito ang mga taong may mataas na katungkulan sa lipunan. Ang bagal naman ng bapor na ito. Ano ba yung mga bangkang maliliit na yan? Mga nakaharap sa daan. Halos mga perwis sa mundo, pati mga Indio. Dito pa naglalabat na iligo. Halos, Kapitan, Kapitan, bakit sa bahagi niyan pumpesto ang mga hangal ng tao? Sapagkat napakababaw roon si Joseph. Bakit naman napakabagal ng takbo ng bapor na ito? Hindi ba pwede pa? Sapagkat sasatsat sa palayan si Noah. Ay nako, ang Inog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ituwid ito. Dahil dito ay mabagal ang pag-usad ng bapor. May tulay daw sa Puerto del Capricho na hindi natuloy sapagkat ito raw ay marupok. Ngunit tignan nyo, buo pa din ito. Kahit anong man ang bagyo at lindol ang dumaan, hindi pa rin ito nabubuwag. Ngunit hindi ibig sabihin na wala kayo sa katwiran. Dahil ang problema ay ang lawa. Dahil wala namang maas na lawa rito sa Pilipinas. Madali lamang iyan. Ngunit hindi ko mabatig kung ba't wala nakaisip sa inyo nito. Narapat kong simulan sa paghuhukay sa tuwid na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa daluyan ng Lagusan ng Maynila. Ang tuwid na kanal ay magsisilbing ilog habang ang lupa'y tatambakan upang mas maging mabilis ang paglalakbay. O di ba? Ganun lamang kasimple. Isang planong Yankee ang iyong naisip. Paumanhin, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sumasang-ayon sa inyong plano. Yun ay yata yung mapanira at mag-asa sa inyong panukala. E di sumira kung kinakailangan. At saan naman tayo kukuha ng pera pambayad sa mga manggagawa? E di pagtatrabahuin natin ang mga bilanggo at hindi sila babayaran. At kung kulang pa isasama natin ang mga taong bayan. Ang mga bata, matanda at mga babae. Pagtatrabahuin natin sila 1, 2, 3, 4 o 5 araw. Magdadala sila ng sarili ng pagkain, damit at mga gamitan. O di ba? Para rin lamang ito sa ating bayan. Ngunit, Senyor Simon, ang panukala na yan ay pwede magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Ni minsan ba'y lumaban ng mga Indyo at mga bilanggong Hudyo? Ngunit hindi mga Idyo o Hudyo ang iyong mga kakalaban. Pag-aalagain ko ng itik ang nakatira malapit sa ilog. Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ng tao ay mag-aalaga ng itik sa baybayin, nadami ang balot, nakakadiri. Mabuti pang tabunan na lamang ang lawang iyan. Hay nako! Sa ilalim ng kubyerta na kung saan ang mga tao rito ay nagsisiksikan na tila'y naghahalo ang amoy, naririto rin ang dalawang ginagalang na estudyante na si Basilio at si Gani. Kapitan Basilio, may pinaplano po kami magpatayo ng akademya na magtuturo sa wika ng Kastila. Hindi mangyayari ang pagpapatayo ng akademya. May isa sa katuparan po, Kapitan Basilo. Hinihintay lang po natin ang pahintulot. Binigyan namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Nangako siya na makipagkita sa Kapitan General. Sasalutin yan naman ni Padre Sibayla. Bayanin niyo salungatin, sapagkat narito yan sa vapor na may kapagkita sa kabilang general na nasa Las Bandas. Makuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salapi? Mag-aambag ang bawat mga estudyante. At ang mga pagtuturo? Si Makaraig ay nag-aalok ng tulong. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Ngayon hindi na pinag-aaralan ng salitang Latin, ngunit pinag-aaralan naman ang salitang Kastila. Diyan makikilala na tayo ay lumalakad ng paurong. O Basilio, sino ang iyong kasama? Ito po ang aking kaibigan na si Sagan. Totoo ba na sa inyong lalawigan hindi kayo makabinala sa kalalitan? Hindi nga po bumibili sapagkat hindi kinakailangan. Hindi naman sa mga aking ibig sabihin. Mabuti pa samahan niyo lamang ko uminom ng serbesa. Maraming salamat po. Ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig sa dinabuhan ng daming tao. Mabuti po.
Sabihin ninyo kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig, imbis na alak o serbesa ay naginabang lahat. Sabihin rin ninyo kay Padre Camora na ang tubig ay milasa at matamis. Pag pinapainitan ng tubig, ito'y sumisigaw. Nilulunod nito ang alak o serbesa upang mapatay ang apoy. Magiging dagat naman ito kapag ang hiwa-hiwalay na ilog ay pinagsama ng tadhana. Bunga sa kasawian, sa bangin, inuhukay ng mga tao. Hindi, Senyor Simon. Isipin niyo mabuti ang siyasambit na tula ng aking kaibigan. Pangarap? Ang makin ay makabanggaan, ngunit kukunin ko pa rin yung serbesa. Mga alamat na kung saan sa itaas ng kubyerta ay pinag-uusapan ng mga praile at ibang kapitan ang mga iba't ibang alamat tulad ng alamat ni Doña Jeronima. Saan kayo nanggaling? Hindi nyo ba nakita ang magandang panahon ng tanawin? Marami na ako nakita magandang tanawin ng ilog sa aking pinagpay. Ang hanap ko ay isang alamat. Ang alamat ay nasa Pasig. Diyan ang malapit na bato na tinitirahan ng spirito. May isa pang alamat na tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Dati raw ay may isang estudyante na nangako magpakasal sa isang dalaga sa isang nayon. Ngunit nakalimutan niya ito. Dahil sa katapatan ng dalaga, siya ay naghintay pa sa lalaki. Lumipas ang mga panahon at inaksaya niya ang paghihintay pa sa lalaki. Sa kwepong ito, namatay at nilibing si Doña Jeronima. 2 taon na ang nakalipas at nabaon sa mga isipan ng mga Indio si Doña Jeronima. Ayun, nalaman ng dalaga na naging arsobispo ang minamahal niya sa Maynila. Hindi ko maaaring husgahan ang inasal ng arsobispo. Ngunit kayo ang panglilihong gobernador ng simbahan. Isang tumatayo sa lugar ng arsobispo. Ano magagawa niyo kung nangyari yun? Walang katumbas ang sakit ng pagninilay. Ngunit dahil ang alamat ang pinag-uusapan natin, huwag natin kalimutan ang himala ni San Nicolas, na kung saan si Senyor Simon ang hindi pa nakakalimutan. Isang araw ay may isang taksil na inchik na siya'y dumaan sa simbahan, ngunit may nagpakita sa kanyang demonyo sa anyong buhaya, kaya tumingi siya ng tulong kay San Nicolas at ginawa itong isang bato. Total, ang mga alamat naman daw ang kanilang pinag-uusapan, kaya't pumasok sila sa lawa. Siya nga pala, Kapitan. Alam niyo ba kung saan? Bahagi ng lawa kung saan namatay ang nangangalang Gibara, Nabara o Ibara. Ayo, Kapitan! Maaari bang may mga naiwang bakal sa katubigan? Ngayon kayo roon, ayon sa naganda ng pagtugis, nang napagtanto ni Ibarra na pinapalibutan ng mga gwardyang sibil. Tumalon siya sa kaniyang bangka, malapit sa kinabutas. Kasama ng kanyang ama, hindi ba't isa rin siyang filibustero? Isa ring rebelde, hindi ba't Padre Salvi? Lagi kong napapatunayan yung mga rebelde. Kabesang Tales. Si Kabesang Tales ay nakakita ng isang lupain at inangkin niya ito. Anak, halika dito. May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, Itay? Pag-aaralan kita ng kolehiyo sa Maynila. Ha? Talaga po? Maraming salamat po, Itay! Ang lupaing ginamit ni Telesfero ay aming pag-aari. Ngunit hindi siya nagbabayad ng buwis. Ako may walang pinag-aralan, ngunit pinaghirapan ko aking lupain. Hindi ako nararapat magbayad ng buwis sa sarili kong lupain. Katigas talaga ng ulo mo, Kabesang Tales. Ama, may mga dumating na paralan dito kanina at inaangkin ang ating lupain. Ganun ba? Ano ba ang pagkasunduan niyo? Ayon sa aming kasunduan, magbabayad daw ako ng 30 piso kada taon bilang buwis. Nakabwis talaga mga pride na yan! Bakit anak? Ano nangyari? Dahil nais sila pagbayaran ng 50 piso. Ngunit, Ama, paano na po ako makakapag-aral sa Maynila? Hayaan mo. Mapag-aral ka rin sa Maynila katulad ng ibang kababaihan. Hindi maaari. Kailangan ko gumawa ng paraan para mabayaran ng 20 piso.
Habang may ginagawa sila, napansin niyang dinukot ng mga tulisan ang kanyang ama. Humahango si Huli at wala siyang nagawa upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit may napulot siyang isang papel na may naglalaman na liham. Nasa labas si Huli, lumapit sa kanya si Hermana Bali at nabalataan raw nito ang nangyari sa kanyang ama at sinabing isang lana lang nila ang kanilang bahay, ngunit tumutol siya rito. Kaya't sinabi na lamang niya na magtrabaho na lang siya kay Hermana Benchang, ang isang kutsero sa Noche Buena. Kasama ni Basilio, narating nila ang bayan ng San Diego na kung saan ginanap ang prosesyon sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit, Nasaan ang iyong sedula? Po! Naku! Mukhang naiwan ko po ata. Pasensya na po, senyor. Hindi maaari yan. Halika dito! Wag po! Wag po! matapos ang pangyayaring iyon, naantala muli. Sa panahon ng mga santo, siguradong walang gwardiya sibil. Alam mo ba, senyor, ang kanyang kanong paa ay malaya na. Ha? Kanang paa? Kanino? Sa hari po. Sinong hari? Ang hari ng mga Indio. Senyor, kailangan niyo pong linawan ng iyong ilaw. Hoy, namatay ang iyong ilaw sa kartel. Sumama ka sa amin. Hindi ba si Sinang iyan? Basilio! Basilio! Basilio, dinukot nila si Kabay Santales. Po! Kawawa naman ang kanila sinapit. Kamusta kaya si Uli? Sa wakas nakarating rin. Makakapiling ko na uli ang aking ina. Naungulila ako sa inyo ni Crispin. 13 taon lang nakaraan nung kayo mawala. Malapit na ako magtapos ng medisina. Nang bago pa lamang ako sa Maynila, nilalayo nila ako dahil sa aking kasuotan. Ngunit napahanga ko sila ina sa aking galing sa paggagamot. Matutupad ko na ang pangako ko kay Uli. Matutulungan ko ba kayo, Gino? 13 taon po ngayon nung inilibing natin ang aking ina. Maligaya po ako magaganti sa inyo. Sino ka at bakit mo ako kilala? Isang taong pinalaki, isang taong inaruga. Hindi ba sa aking namatayan na? Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaari kong tumatay. Ngunit hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Umalis ako sa aking bahay at nagsikap akong mag-ipon ng salapi para maisagawa ko ang aking mga layunin. Madaling masira at umapaw ang mga dugo. Mga kabataang walang karanasan, ngunit may pangarap. Hihingi kayo ng wikang Kastila at ano naman ang hangarin nyo? Ano naman ang mapapalanin nyo? Hindi po. Kung hindi dahil sa Kastila, mas mapapalapit tayo sa pulo. At kung masira ang wikang Kastila, ano naman ang gagawin nyo? Papatayin ng katutubong wika? Lalo kayong magiging alipin, imbis na tulungan mo ako. Gamitin ang iyong lakas at kalabanin ng mga lihis. Yan ang dahilan kung ba't naisip kong buhayin ka pa. Isang malaking karangalan ang pagtapatan ng inyong mga binabalak. Ngunit hindi ko magagampanan ang inyong hiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang sakit ng aking mga kababayan. At kung magbago man ang iyong isip, hanapin mo na lamang ako sa aking tahanang diskalta. Araw ng Pasko ngayon, maagang nagising si Huli at tumumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa kanyang isip, baka sakaling mayroong 203 piso sa ilalim ng imahe ng Belen. Ngunit nabigo siya. Walang nangyaring himala, kaya't lubusan siya. Tuluyan na talagang naging malupit sa akin ng tadhana. Dapat ko na rin kalimutan si Basilio sapagkat ang isang taong may mataas na pinag-aralan katulad niya ay hindi na matutupad ang pangakong kasal sa isang taong katulad ko.
Kung ako'y magiging doktor, hindi nakakailanganin ng iyong kanyang lupain. Maraming salamat, Basilio. Pagdating po ni Ama ay pakisabi na lamang na ako'y nakapasok na sa kolehiyo. Ang Panginoon ko po ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Paalam po. Wala na talagang awa ang kapalaran sa akin. Nandiyan sa ilo! naman si Tandang Selo. Mag-isa na lang kasi sa buhay. Naku, napipila nga siya eh. Madalas iparasab ng Diyos ang ganyang parusa. Kapag tayo may makasalanan, o kaya may kamag-anak tayo nagkasalan, dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan. Ngunit hindi natin nagawa. Kaya ikaw, Huli, tuturuan kitang magbasa at magdasal. Oh, ito ang libro. Magbasa ka at magdasal na matugusan mo yung ama. Opo, Hermana. Ama namin Diyos. Huli! Huwag kang magdasal ng parang nagmamadali. Opo. Ayusin mo! Opo, Hermana. Eto, basahin mo, gawa ng mga praile nang matuto ka naman. At tandaan mo, hindi ka pa pwedeng umuwi. May liha pong pinapabot sa inyo. Kanino yan galing? Kay Basilio po. Mauna na po ako. Ano po ang binabasa mo, Hermana? Sa'yo ba itong sulat na to galing kay Basilio? Opo. O ito. Kanina. Huli, basahin mo naman ng librong gawa ni Tandang Baso at madalas kang pumunta ng kumbento. Opo, masusunod po. Uy, Talispero! Nakauwi ka na pala. Kumusta na pala si Huli at itay ko? Nako, ang iyong itay ay natitina at si Huli na may naninirahan na kay Hermana Penchang. Sige, salamat. Mabuting umuwi ka at nang makita mo naman ang iyong itay. Sige, maraming salamat. Tao po. Magandang hapon, Talispero. Mari ba akong tumuloy at pagbenta ng alasan niyo? Magandang hapon din, Ginoo. Pasok po kayo. Tinitiyak ko na hindi niyo gusto ang mga huwad na bato lamang. Tinitiyak ko rin na mas gusto niyo ang mga brilyante. Tama kayo, Ginoo. Matatandang, brilyante at antigong bato. Handa po magbayad ang aking ama na hindi higit na 3,000 para sa mga alas sa bato. Sinang, huwag kang magpapahalata na parang gustong-gusto mo yan at baka tayo mahal ng presyo. Nagkataon lamang na marami akong alas sa titigo. Tigan niyo. Ala, magkano naman ito, Ginoo? 3,000. Sige po. Kayo po ba, Ginoo? Wala kayong bibili? Lahat ng alahas kay Huli na nabili ko. Ah, kay Maria Clara. Meron siyang brilyante at esmeralda. Tama, hanapin ko muna. Ito, ang alahas ni Maria Clara. Usap tayo. Habang kami nag-uusap, maaari niyo muna tignan ng mga alas. Gustuhan ko ang iyong alas. Pagbibili mo ba ito sa halagang 500? O ipapalit mo sa ibang alas? Punta muna ako bayan at tatamayin ko ang aking anak. Babalik ako bago magabi.
Sa wakas, nakuha ko nila ng Agnos si Maria Clara. Ano bang may tataya namin? Kami mga para. Kayo ni Padre Eren ay maaaring magbigay ng kagamitong pampanalangin. Alam niyo ang taglay ng bawat isa. Hindi katulad ng iba na palipat-lipat. Sumasangayon ako na pangako na lamang ang kabayaran. At ano naman ang mapapala mo? Malaki, lilipunin ko ang lahat ng iwas na mabadi. Mapangahas na hiling. Ang isang hiling ay kayo na hinala. Isa itong pag-iimaksik at pag-aalsa. Ang kahilingan ay panguluan ng mga batang naghahanap. Isa sa kanila si Isagani, pamangkin ng isang ibo. Makipag-ilo ka na ba? Ikaw ba? Masayang masaya, inayayahan ako ni Padre Camoro. Madaming magagandang dalaga. Baliw na si Basilio. Aanin niya ang babaeng di marunong magsalita ng wikang Kastila. Lasito! Maaari mo ba nagdaan ito? Mamaya na! Napakadami, hindi mo ba nakikita? Mamaya na! Meron pa akong klase. Si Padre Melon, ang maestro sa pisika na tanyag sa paaralan ng San Juan de Letran. Ito ang unang pagkakataon niyang makapagturo ng pisika. Maaari ko bang tanungin kung sino nakakaalam patungkol sa salamin? Ako, Ginoo. Ang salamin ay mapanimtim. Muy bien. Tamad! Alam mo ba ang salamin? Ito ay kalahatang babasagin. Muy bien. Kung ang kahoy ay lagyan ng pantis, maaari ba itong maging salamin? At Sige, iyong ipaliwanag, Juanito. Aray! Ikaw, tiga-bulong, hindi kita tinatanong. 5 araw ka nang wala sa klase. Isa na lang at mabubura ka na. 5? Hindi pa ako lumiliban sa klase. Tama na, Padre. Hindi niyo ako pwedeng laitin. Kasalukuyan nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyante na sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pekson at iba pang estudyante tungkol sa pagpapatayo ng akademya sa wikang Kastila. Sa naging pagtuturo, maaari itong umapang sa Manila sa pag-iugali. masira na, ngunit ang universidad ay napipilitang pumayag. Dahan-dahan mga Ginoo, tandaan ay pinatayo ng Fraile, ang Artes y Oficios, bunga ng pagsisikap. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago ang panahon, tinutugon ng ating mga hari. Bukas, makakamit na natin ang dangal at pangigilala. Mabuhay Sandoval! Mabuhay! Ginoong Pasta, naririto ako upang humingi ng pabor. Pari niyo po ba ang pakiusapan si Don Custodio na pumanig sa amin? Tamang simula yan, mga bata pa kayo para sa mga bagay na yan na may kinalaman sa pagbabago. Tingnan niyo ang nangyayari sa Madrid. Ang mga kabataang nasa panig ng pagbabago ay pinaratangan na pilibustero. Nauunawaan ko ang inyong ninanais. Ang pamalang kolonyal ay hindi wasto ang pagkatatag. Mabuti pang ipaubaya niyo ang pamahalaan at bagay na iyan. Bigyan niyo ng panahon mag-aral kayong mabuti sapagkat kayo ay marunong ng magsalita ng wikang Kastila. Bakit pa kayo pumasok sa gulong ito? Sinabi ng aking ama na aalahanin ko ang iba, gaya ng pag-aalala sa aking sarili. Hindi ako narito para sa sarili ko. Ay nako! Tuloy. Maraming ganda dahan. Dahil sa mga inchik na yan, nalugi ang aking mga negosyo. Ang kwenta ang kanyang mga palamuti sa kanyang bahay, hindi ito nababagay sa kanya.
Senyor Simon, aking lugi, aking baksak. Ano? Kayo nalugit bumagsak? Ganun pala. Akin bigay sa magandang dalaga ang 3 pulsera. At aking utang di bayad. Nangangailangan pa naman akong salapi. Akala ko yung mababayaran mo na ako. O siya. Gawin ko 7,000 ang utang ninyo 7,000 piso. Kailangan ko lamang itago sa inyo ang baril na darating ngayong gabi. Takot ako, Armas. Huwag kang matakot. Itatago natin ang baril sa iba't ibang bahay. Uy, si Paulita yun ah. Oo. Ang ganda. Pasalamat siya, hindi siya taga-roda. Ano ba yan? Ano ba pala yung estudyante? Magandang araw sa inyo lahat. Bago tayo magsimula, maaari nyo saluin ang aking mga gamit. Kayo ba'y nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Madali na! Napabagal naman ng taong ito. Kung gano'n ay maganda na kayo. Amoy bangkay! Akala mo'y 4,000 taon. Mga Ginoo, ang kahon na ito ay may laman na sandakot na abo. Kung ako ang magbubukas ng kahon na ito, masisindak ako at matatagpuan ang ulo sa loob ng kahon na ito. Inalis ko ang mga takot at nagbasa ng mga salita. Ang pangyayari ay nawala ang ulo at napalitan ng sandakot na abo. Mga Ginoo, sa pamamagitan ng pagsasalita, bubuuin ko ang sandakot na abo. Bubuhay ko ang isang abo at may pag-usap kayo sa isang ulo. Remo! Ako si Imutis, nabubuhay sa panahon ni Amasis. Tayo ko dahil sinakop kami ng Persia. Nung dumaan ako sa Babylonia, may nalaman akong sikreto. Nang ito'y aking ikakalat, pinagbantaan nila akong patayin. May kasintahan ako noon. Malapit na kami ikasal, ngunit pinaghiwalay kami. Naririto ako ngayon upang sabihin ang isang tinig. Alam ko patawaran ang pagpatay mo sa mahal ko. Demonyo! 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 Nangako ako sa iyong ama na aarugain kita, na magiging magaling kang isang abogado. Ginawa ko naman ang lahat upang makapag-aral ka. Ano ang sasabihin ng ama mo pag ako'y namatay at nagkita kami sa kabilang buhay? Ang mapapala ko sa pagiging abogado. Ano bang gusto mo? Natawagin ka isang pilibustero at ibitay ka? Magtiis at magpakumbaba ka naman. Inang, nagtitiis ako. Hindi ako babalik sa universidad. Mga Indio nga naman, wala nang nagawang maayos. Ano ba yan? Kailangan na ng desisyon. Meron na akong desisyon. Ang hudyat ay isang putok. Ay, Diyos ko. Kasalanan to ng mga praile.
Ano ba yan? Malapit na mag-ikasyam ng gabi, wala pa rin ang Kapitan General. Galit ba ang kapitan at ang mga praile? Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan. Sa pamamagitan ng hudyat ko, sinisigurado ko na ang aking tagumpay. Narito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan! Sa pamahalaan mo sa inyong bayan, si Maria Clara, ililigtas siya. Si Maria Clara? Patay na si Maria Clara. Patay? Hindi maaari. Boy, si Maria Clara. Ang pansit at sopas ay napakasarap. Tanggalan ng ilong si Padre. Hindi ba ka mga ginoo? Tila ba nag-iiba na ang kilos ng mga estudyante ngayon? Nasa hapunan ka ba kagabi? Wala po, inalagaan ko pa sa Kapitan Tiago. Buti naman. Kasama po ba si Simon sa pinagbibintangan? Hindi, mga estudyante lang. Sige po. Sino ka? Ba't nandirito ka? Ako po si Basilio. Mabuti naman, para hindi na ako mahirapan. Sagani? Wala po kasalanan si Sagani! Ano ang ibig sabihin ng estudyanteng Pilipino? Na may tungkulin. Ginagawa ko ang aking tungkulin. Tungkulin ng pamamaraan ng Pilipino na nagsasabi at nararapat ang kabataan. Ayan ay nakakabigat na paratang. Oh, Kapitan Tiago, kamusta kayo? Mabuti naman, si Basilio. Naku, ang alaga mo. Malungkot man isipin, pero nakulong siya. Ngunit bakit? Mahabang usapan ito. Uminom ka muna ng iyong medisina. Patay na si Kapitan Tiago. Mga hindi man lang nagkumpisan? Huwag kang matakot. Nandito ako. Kuya S.I.A., ano may tulong ko sa'yo? Nakukulong ho si Basilio, Padre. Nararapat na siya ay pakawalan. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Padre. Tutulungan kita. Susulatan ko ang alperes upang makalaya siya. Maraming salamat ho, Padre. Padre, wag po. Padre, wag ho!
sa babaeng maduming katulad ko. Huli! 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 Ang estudyante ngayon ay isang alipin. Nararapat lang siyang hindi palayain. Paumanhin, General. Wala siya sa hapunan. Ang sabi ng kanyang guro, isa siyang mabuting mag-aaral ng medisina. Patunay ang kanyang Aklat sa medisina? Hindi! Gumagamit lang siya ng pinagbabawal na aklat. Mas mabuti ito para matakot ang iba. Kaya naman tawag mo ng pangalan. Ngunit Kapitan, hindi ka ba natatakot na sisiyo ng Pilipinas? Bakit ako matatakot? Eh may kapangyarihan ako. Paulita, ano iniiyak-iyak mo dyan? Pupunta pa tayo kay Padre Camora. Kriminal si Isagani. Itatak mo yan sa utak mo. Ang sinasabi ko ay para sa'yo. O Basilio, ano nangyari sa iyo? Nakulong ako ng 2 linggo dahil sa maling paratang. Ginoong Simon, ako ay isang masamang anak at kapatid na pinarsahan ng Diyos. Kaya nararapat akong makaganti. Magaling ka talaga, Basilio. Nasa panig ka ng katwiran. Halika't may pakikita ako sa iyo. Ito isa pang pasabog. Tama ka. Malaking kaganapan ang mangyayari ngayong gabi. At pagsapit ng alas 9, ito'y sasabog. Papatay natin silang lahat? Bakit? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi. Sapagkat ang mundo'y walang malasakit. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Basilio. Hintayin mo ako mamaya sa harap ng simbahan ng San Sebastian, mamayang alas 10. Magkita na lamang tayo mamayang gabi. Magkita na lang tayo sa impyerno. Sila'y maaakit kapag tinapuan ang tanaw, mabibigay ang sinuman. Juanito Pilares, pumapayag ka bang maging asawa si Paulita Gomez? Opo, Padre. Paulita Gomez, pumapayag ka bang maging asawa si Juanito Pilares? Opo, Padre. Apakaganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat po, Ginoong Simon. Maraming salamat sa inyong alok. Ngunit mauna na rin ako. Apakaganda naman ng lamparang ito. Ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi magandang biro iyan. Sagani, bakit yan naririto? Pupuntahan ko si Paulita. Sagani, huwag ka tumuloy. Makinig ka sa akin. May bobang lamparang iyon. Bomba? Oo, kaya huwag kang tumuloy. Paumanhin, Basilio. Kailangan ko iligtas si Paulita.
sagani! Papasukin mo ko, kailangan ko sila iligtas. Huwag kayong mag-alala. Ituloy ang kasal. Padre, sindihan ng lampa. Wag na lang, huliin mo siya! Ang lampara ngayon ay may dinamita! Buhay si Crisostomo Ibarra. Lahat ng ito ay kasama sa kanyang mga plano. Si Simon, si Crisostomo Ibarra. Isang taksil! Narinig mo ba ang insidente sa Ilog Pasig kagabi? Nilusob daw ito ng mga tulisan. Sugatan daw ang mga praile. Sino naman kaya ang naglagay ng mga pulburang iyon? Ang tingin ko ang mga praile. Sino kaya? Mga estudyante? Si Makaraig at si Simon? Kaya pala kagabi habang naghahapunan kami ay nagkakagulo ang mga bisita roon. Nakakad! Bisan mo! Bisan mo ah! Opo. Maaari mo ba silang palakarin ng payapa? At bakit? Sino ka ba? Ah! Bago ka nga pala. Tao ko! At tao din sila! Ano? Mas malupit ka ba sa mga Kastila? Andiyan na ako dyan! Sugod! Ngayon, pagbilis-bilisin niyo yung mga yan. Ay! You di punyeta! Senyor Simon! Senyor Simon! Sandali na, tatawag ka naman magagamot. Mangyari na ang dapat mangyari. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mahuli ko. Anong ibig mo sabihin, Don Simon? Ako si Crisostomo Ibarra. At pinanalo ko ang lahat dahil sa galit. Don Simon! Naalala ko tuloy ang pagsisintahan namin ni Maria Clara. Naway sa susunod na buhay ay maging masaya na kami. Don Simon! 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 Naway maging masaya ka na.